lahat ng pagsubok at hamon sa buhay ng may masiglang pananampalataya, matatag na pag-asa at maalab na pag-ibig. Sa pamagitan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, tulungan mo na matularan namin ang iyong halimbawa na walang pinagtutuunan ng pansin kundi ang magmahal sa kapwa, lalo't higit sa mga mangaralita at nangangailangan na mapagligtas na pagmamahal ng Panginoon, ang mabuting pastol. Sa diwa at pagpupuri at pasalamat sa Diyos, tulungan mo kami na maisakatuparan ang mga gawain na bibigay lugod sa Diyos at sa aming kapwa. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na lalo naming mahalin at paglingkuran ang aming parokya. Gayon din, manatili kaming kaisa ng parokya sa mga gawaing maghahatid sa amin sa buklod ng pagkakaisa at pagmamahalan bilang isang simbahan. At sa wakas ay makamta namin ang walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Amen. Panalangin para sa kapayapaan sa mga bansang may digmaan. Ama naming makapangyarihan, sinasamba ka namin. Kami ay humihiling ng pagkalinga sa mga kapatid naming naghihirap dulot ng gera sa kanilang bansa. Sa panahon ngayon ng hirap at pagsubok, kami ay kaisa nila sa panalangin. Mapagpakumbaba kaming humihiling na sila ay inyong protektahan sa gitna ng krisis na kanilang kinakaharap. Naniniwala kami na ikaw ay laging kapiling namin, laging naririto sa aming tabi. Dinadalangin namin na maantig ang puso ng mga leader ng mga bansang ito upang sila mismo ang gumawa ng hakbang upang itigil na ng kanilang pamahalaan ang sinimulang digmaan. Bilang isang bayan, itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin at petisyon para sa kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Santa Maria Euprasia, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po. Muli po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang mas sponsor po natin ngayong ika-4 na araw ng Simbang Gabi ay ang opisina ng PDRRMO, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, na pinamumunuan po ni Dr. Amor Calayan. Inaanyayahan po ang lahat sa dance competition mamaya po after the Mass. Ang pari po na mangunguna ngayong ika-4 na araw ng gabi ay si Reverend Father Fredericos Euros. Magstayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Bilang mag-anak ng Diyos na nakatipon ngayon, ikatlong araw ng simbang gabi, tayo buong tiwalang humilang ng kapatawaran ng Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapangyarihan, kami naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkasalang sa aming umalipin ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinintay, sapagkat siya ang mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmo po ay aawitin. Siyang marangal at sasagad
siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahirap, maging tapat siyang tunay. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag. Lalo iyong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay ang buong Diyos ng Israel, puri ng taong madla. Ang kahangangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilangin nitong buong sanlibutan. Amen. Siyang marangal at sasagana kailanman. Magstayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapag-anak kay Hesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose nakakatanda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpuang nakdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayon niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang inisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David,
Huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mga anak siyang ng isang lalaki at ito'y pangangalan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nagyari ang lahat ng ito upang matupat ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may pag-anak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang hapon po sa inyong lahat ulit. Magandang hapon din po, Father. Kamusta po kayo lahat dito? Mabuti naman po. So, first and first all, itong talagang yung first time ako pupunta dito. So, by the way, bagong nag-homily ako, na-introduce muna ako yung pangalan. Yung pangalan ko, si Father Yoris, Y-O-R-I-S. Galing ako sa Silang, Cavite. Andun yung congregation ko, Rogationist of the Heart of Jesus, sa Silang, Cavite. So ako talagang hindi ako Pilipino. Ako galing sa ibang bansa. Sa Indonesia. So Indonesia ako, hindi ako Pilipino. Indonesia ako. So talagang masaya ako pupunta dito kasi nakita ko maraming tao ngayon. I'm very happy because I saw a lot of people here with their smile, with their new faces. So masayang-masayang talaga ako. Kahapon, meron tayong yung temang na ibig sabihin ng Gaudete Sunday. Yung ibig sabihin ng Gaudete Sunday, rejoice. So we are happy not because of ourselves, but because of Jesus Christ. Siya yung una sa buhay natin. We are preparing ourselves for the coming of Jesus Christ in this coming December 25. So anong talagang yung preparation natin? So ngayon, babasa natin yung Evangelyo. So tingnan natin the Gospel from Matthew. It speaks about si Jose at saka si Maria. Si Jose at saka si Maria. So mga kapatid ni Jesus Kristo, ang ebanghelyo ngayon nang narinig natin tungkol kay San Jose. Sa bagong tipan at sa kwento ng Pasko, si San Jose ay gumaganap na isang maliit ng papel. Walang nakatala sa kanyang sinabi matapos siyang hilingin ng anghel ng Diyos na huwag matakot na kunin sa Maria bilang kanyang asawa pagkatapos niyang malaman ng buntis si Maria. So nawala siya sa eksena ng ebanghelyo bago biniyagan si Jesus at hindi na muling narinig. So kahit na wala tayong makitang nakasulat na salita ni San Jose sa ebanghelyo, namumukot tangi ang kanyang pagkatao. Sa ebanghelyo ngayon, inihayag sa atin ni San Mateo ang isang bagong pagkaunawa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Matuwid sa harap ng Diyos. Para sa mga Hudyo na maging matuwid ay nangangahulugan ng pagsunod sa batas hanggang sa pinakahuling detalye. So sa katunayan, ang mga Pariseo ay naniniwala at nagturo na kung ang bawat Hudyo ay susunod lamang sa batas na binigay ng Diyos kay Moses, ang kaharian ng Diyos ay may sasakapatuparan. Ginawa ni San Mateo si San Jose bilang halimbawa nitong bagong pagkaunawa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging matuwid
sa harap ng Diyos. Tinatawag ng Ebanghelista si San Jose na isang matuwid ng tao o siya ay isa na mabuti at may magandang kaugnayan sa Diyos. Bilang isang mabuting Hudyo, inobigla siya nagbatas ng iulat si Maria sa mga autoridad na makahatol kay Maria na batuhin hanggang mamatay. Sa halip na isumbong si Maria sa mga otoridad, nagpasya siyang iwan si Maria na pahilom dahil ayaw niya mahiyaya ito. Ito ang dahilan kung bakit tinawag si San Mateo si San Jose na isang taong matuwid. Ito ang bagong kalugan ng pagigit matuwid, ibig sabihin maging sensitibo sa pangangailangan ng ating kapwa. Hayaang dumugo ang ating puso para sa ating kapwa at mahalin ang ating kapwa. Mga kapatid, another meaning of his being righteous is that Saint Joseph obeys the will of the Father. He takes Mary as his wife. He says yes to God's plan to be the only legal father of the children to be born. According to the certain priest, that his yes, yung yes kay Jose, is necessary to give the child a name and adopt him as his own, as a loving foster father, protect the child from any harm. So mga kapatid, ngayon panahon ng Abyento, inahayan tayong pag-isipan ng ating pagiging sensitibo sa mga pangangailangan ng iba at ang ating pagsunod sa kalooban ng Ama. Dapat tayong matuto kay San Jose na maging lalaki at babae para sa iba at masunuring anak ng Diyos. At kaya nga matuwid ng tao ay ang gumagawa ng mga salitang ito ni Jesus bilang kanyang gabay na prinsipyo. Anuman ang gawin ninyo sa pinakamaliit sa inyong mga kapatid na lalaki o babae, sa akin ninyo rin ginagawa. Nakilala na ni Jesus ang kanyang sarili sa ating kapwa, laging natin tandaan. And at the end, let us listen to these words. Hindi laging madaling ngumiti at maging mabait kapag tinawag tayong magsakripisyo. Hindi laging madaling unahin ang iba, lalo na kapag pagod at nararamdan ang pinakasama natin. Hindi laging madaling gawin ang kalooban ang Ama. Hindi ganoon kanali ang humakyat sa burol ng kabaryo. Ngunit tayo bilang kanyang mga anak ay dapat matutong sumunod at huwag hanapin ang sarili natin, kundi hanapin ang kayang paraan. Hindi laging madaling labanan ang magandang laban. Ngunit ito ay palaging mabuti at ito ay palaging tama. It is not always easy to do the Father's will. But when we do it with our hearts, we do it for the glory of God. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Poncio Pilato, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangamumatay at ng buhay na tao. At Espiritu Santo sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. panalangin ng bayan.
Pinangalangan tayo tuwin na ng Diyos at lahat ng ginagawa niya ay para sa ating kabutihan. Inabili natin ngayon ang ating sarili at ang buong sangkatauhan sa kanyang masuyuing pakalinga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang pangunahan ng mga namumuno sa inang simbahan ang mga mananampalataya sa paghahanda ng sarili bilang panuluyan ng Panginoong darating, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang magabayan ng mga hinirang na lider ang sangkatauhan na pairalin sa lahat ng sulok ng daigdig, ang pagpapatawaran at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagkalinga ng Diyos ay maipagkaloob nawa niya sa mga taong namumuhay sa karukaan at dumaranas ng iba't ibang uri ng pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang katiwasayan at pananatili sa pagiging matuwid ang mamalas nawa sa pamumuhay ng mga angkan sa ating komunidad, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon Diyos, sa tama ng lahat, ipagkaloob mo ang iyong pagpapala sa aming lahat ng nilikha mong ayon sa iyong wangis. Aliwin ang mga nahapis, bigyan mo nagbakasa ang mga nag-aagabuhay, at pakalooban mo kaming sa lahat ng kapayapaan at biyaya sa ngalan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magstayo po ang lahat.
Manalangin tayo mga kapatid upang apanghain natin ang kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghain sa iyo ay mapapakidapat nawang kami pagibabawan ng ngalan mong upang kami maging marapat makasalo sa buhay na malang maliw ng anak mo, naging abang tao upang kami paglingin sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas na Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya pinanabikan ang nang mahal ng Birheng, Kanyang inang tunay sa pagkayarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinakahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nanabik na nalanging lubos na makarap ng kanyang kadakilaan. Kaya kaysa namang anghel na makasiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili po tayong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinakatihatin niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggap ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagat at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay natay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aala sa pagkamatay at muling pakabuhay ng iyong anak. Kaya tinaala namin sa iyo ang tinapay na nakbigay buhay at ang kalis na nakaloob ng kaligtasan.
Kami nakapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo at katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linggapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Inang ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo, may pagdiwang naman namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, ng aming Panginoon Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga magagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayak natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kapan sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at tinadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dagilang araw ng papahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang inibigay ko sa inyo. Tughayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Mga kapatid, ito ang kordero ang Diyos, ito ang nanaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalatang mga inahayan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos na pagtanggap ng komunyon, 3 hanay po sa una. At yun pong mga nasa likod, pupuntahan na po kayo dyan ng ating mga extraordinary lay ministers. Meron po dong post-communion, doon po kayo pipila.
Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapakmahal, pinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo ng aming panagdiwang sa banal mong tahanang ito. Magpahandaan nawa namin sa paraang narangal ang darating na kadakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali. Maraming salamat po sa mas sponsor ngayong gabi, taga PDRRMO. Bukas naman po ang mas sponsor ay ang opisina ng taga PHO Legal and Prosecutors Office. After po ng misa, wag muna po tayong aalis. Meron pong dance competition na pangungunahan po ng mga taga DSWD. Sila pong mamamahala. Muli po tayong magkakaroon ng taunang pamaskong handog para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Bigas, dilata, asukal, kape, noodles, mantika. Maaari po ninyong ialay ang mga nabanggit sa oras ng simbang gabi o dalhin sa opisina ng parokya. Regular schedule po ng simbang gabi dito ay sa Kapitolyo ay tuwing alas 5 ng hapon. Pero sa December 22, Biyernes, ang misa ng simbang gabi ay gaganapin sa ika-4 ng hapon upang bigyang daan ang Capitol Employees Night at Christmas Party ng 6 p.m. Gayon din po, marami pong salamat sa nanguna sa pagdiriwang ng ating banal na misa. Siya po ay guest priest ng St. Mary Euprasia. Siya po ay si Reverend Father Frederico Shuris from Indonesia. Maraming salamat po, Father. Tatayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng pagpangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin niyo sa inyong pag-aalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palapakan natin kay Panginoon Hesu Kristo. Nabago daw po ang ating misa alas 5. Alas 5 ng hapon sa 22. Ang regular misa po natin ay 5:30, pero po sa December 22 ay alas 4 ng hapon. Inuulit ko po, araw-araw po ang ating misa ay 5:30. Sa 22 laang po na bago, alas 4 ng hapon. Maraming salamat po.